Summer saya, pag IBC ang kasama. Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Hatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Lance Corporal Daniel Smith nakaalis na ng bansa ayon sa US Embassy. Tatlong party list groups hindi isinama ng Commission on Elections sa proklamasyon. Illegal recruiter naman ay nagpapadala ng nurse sa ibang bansa, natiklo ng National Bureau of Investigation. At mga kasambahay ni Ted Filon, kinuhanan na ng pahayag ng National Bureau of Investigation. Nakaalis na ng bansa ang US serviceman na si Lance Corporal Daniel Smith. Binulabog naman ng protesta ng mga militanteng grupo ang US Embassy ngayon. Ang detalye sa Express Balita ni Cristina Tanyo. Nakalipad na palabas ng bansa si US Lance Corporal Daniel Smith mula sa opisyal na pahayag ng US Embassy sa website nito, kasama ang US military official sa paglipad ni Smith pabalik sa Amerika. Pero hindi nakasaad sa pahayag na ito kung anong oras o anong araw nakalabas sa bansa ang naabsueltong Subic rapist. Matapos lumabas ang desisyon ng Court of Appeals na nagpabasura sa kasong panggagahasa sa biktimang si Nicole, agad na pinalaya si Smith na nakadetinya sa US Embassy sa kahabaan ng pagdinig sa kaso. Ito sa ilalim ng kasunduan ng Visiting Forces Agreement. Ayon pa sa US Embassy, ninanais nito na tuluyan na magpatuloy sa kanilang buhay ang mga personalidad na nauugnay sa issue. Sinalubong naman ang protesta mula sa mga grupong militante ang pagsasawalang sala kay Smith. Pero ayon na mismo sa naging attorney ni Nicole na si Attorney Evelyn Ursua, wala nang kaso pa si Smith sa bansa dahil sa pagbaliktad na mismo ni Nicole sa kanyang naging salaysay. At hindi na rin naman itutuloy pa ng pamahalaan ang kasong sinangkutan ng US official. Ako si Cristina Tanyo, Nagbabalita Express. Panahon na para tuldukan ang usapin hinggil sa kaso ng US Marine na si Lance Corporal Daniel Smith. Ito ang tinuran ngayon ni Press Secretary Serge Remonde matapos i-absuelto ng Court of Appeals ang nasabing sundalo dahil sa isang romantic episode lamang umano ang naganap sa pagitan niya at ng Pilipinang si Nicole. Ani Remonde, nirerespeto ng Malacanang ang naging desisyon ng korte. Paglilinaw pa nito, walang kinalaman ang Visiting Forces Agreement sa usapin. Hindi rin umano patas na lagi na lamang idinadawit ang gobyerno sa mga isyung tulad nito. Nagtagumpay man ang mga abogado ni Lance Corporal Daniel Smith sa Subic rape case, hindi pa rin lusot ang mga ito sa ethics complaint na isinampa laban sa kanila ng dating abogado ng biktimang si Nicole sa Korte Suprema. Inihain ni Attorney Evelyn Ursua ang reklamo dahil tinulungan umano ng mga abogado ni Smith si Nicole na pabulaanan ang nauna nitong testimonya na ginahasa nga siya ng US serviceman. Anya, isa itong paglabag sa Professional Responsibility Code ng mga abogado at hindi niya ito maaaring palampasin. Kasabay nito nanawagan si Ursua sa publiko na questionin ang pagkakabswelto kay Smith sa Subic rape case dahil sexist umano ito. Samantala, mas pinaigting naman na seguridad ang pinatutupad ngayon sa Manila Embassy. Ayon kay Manila Police OIC Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, ito bilang paghahanda sa posibleng mga pagkilos matapos i-absuelto ng Court of Appeals si Lance Corporal Daniel Smith sa Subic rape case. Ani Magtibay, patuloy ngayong nakabantay ang kanilang anti-riot personnel para sa mga magtatangkang magsagawa ng protesta at demonstrasyon sa paligid ng embahada. May tuturing na rin umano itong advanced security procedure para sa papalapit na paggunita ng araw ng paggawa sa Mayo 1. Sa halip na 32, 28 party list groups lang ang naproklama ng Commission on Elections kanina. Ito'y bunsod ng pinalabas na kautusan ng Korte Suprema
na naglalayong dagdagan ang bilang ng mga kongresista. Hindi nakasama rito ang mga partidong Filipinos for Peace, Justice and Progress Movement o FPJPM, Batas at ang Laban ng Indigdigong Pilipino o ALIF dahil nauna na raw na diskwalipika ng COMELEC ang mga ito. Samantala, inaayos pa ang umunoy discrepancy na posibleng maganap kapag naupo ang mga kinatawan ng Yakap at COCOFED sa Kamara. Sa iba pang bagong party list groups na naiproklama, sinabi ni COMELEC Chairman Jose Melo na pwede nang manumpa ang mga ito sa House Speaker simula sa Lunes. Isa ang party list na kasangga sa mga grupong may papasok sa hanay ng Kamara, bunsod ng kautusan ng Korte Suprema na layong dagdagan ang bilang ng kongresista. At dahil dito, uupo na rin ang ika-4 na kongresistang Arroyo sa mababang kapulungan. Siya ay si Maria Lourdes Marilu Tuason Arroyo, kapatid ni Negros Occidental Representative Iggy Arroyo at tiyahin ni Pampanga Representative Mikey Arroyo at Camarines Sur Representative Dato Arroyo. Si Marilu Arroyo ay nagsilbing personal secretary the third ni Congressman Iggy Arroyo. Inaasahang sa kanyang panunungkulan ay mas mabibigyan niya ng boses ang mga mahihirap sa pamahalaan. Hindi pa naisa sa pinal ni Metro Manila Development Authority Chairman Bayani Fernando ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2010 elections. Ayon kay Fernando, sino mang tatakbo sa pagkapangulo ay dapat munang magkaroon ng tinatawag na political will. Dapat aniya na maging mainam na tagasunod sa batas ang mga tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Magdidesisyon ako pag nangyari na yan. Hindi ko makalkula sarili ko at this point in time. Now, Chairman, Hindi sang-ayon maging si Senate President Juan Ponce Enrile sa itinutulak ng minorya sa Senado ng total revamp sa Ethics Committee. Git ng Senate President, di raw pwedeng sabihin na bias agad ang mga miyembro nito kaugnay ng double insertion case sa C5 Road Extension Project ni Senador Manny Villar. Paliwanag pa ng Senate President, parang executive session o tago sa publiko ang gagawin ng Ethics Committee na ipipresenta at pagbobotohan naman ang resulta sa mismong session hall ng Senado. Malabo rin ang akusasyon na bahid politika lamang ito sapagkat kitang-kita naman na ang mga lugar na sakop ng proyekto ay dadaanan mismo sa mga subdivisyong pag-aari ni Senador Villar. At marami pang express balita sa aming pagbabalik.